occupied bed. Pag sinabi mong occupied bed, may pasyente sa ibabaw ng kama. Okay, so, ano yung mga gagamitin natin? Pag may pasyente, papalitan natin ng mga bagay units yung lumang units. Huwag kayong makakalimot na magdala ng hamper basket. Siyempre, kailangan natin ng BP or vital sign equipment para kunin yung condition ng ating client. Maglaan kayo ng 3 pares ng gloves. Okay, so dahil may pasyente, bawal i-disinfect yung mattress. Kasi baka malanghap yung pasyente. So, kakailanganin din natin ng bottom sheet, rubber sheet, cloth roll sheet, sheet. Kailangan din natin ng top sheet at saka pillowcase kasi may pillow sheet. Ngayon, aalamin natin kung paano ba ang tamang pagtiklop ng mga linens. Ito guys, alam naman natin yung paano ba natin malalaman yung yung takip. This is the wrong side or the bad side. This is the good side or the right side. Ngayon, dapat ito, yung smooth or yung good side, ito yung nakadikit sa skin ng pasyente. Hindi pwede idikit yung bad or wrong side kasi mag-alastas. Okay, so dahil ang unang ating sheet ay bottom sheet, ibig sabihin, ito yung pinakaunang ilalatag sa mattress. Okay. Kung halimbawa, example, first time mo mag-alatag, kahit ito lang dulo. Kung ito yung unang mong ilalatag, yung good side. Okay? So, ang tiklop ay nasa loob yung good side. Nasa labas yung bad. Okay. So, kailangan mo ng kasama or mag-isa mo lang. Okay? Bawal nakalaylay sa sahig. Kung nakita niyo sa assessor, bawal. Kung ako ay mag-i-start, mag-tiklop, or maglatag ng new linen sa left side, itong nakadoble, ito yung magiging center fold mo, ganito yung tiklop na para ganito yung paglagay. Pero kung doon ako mag-i-start, ang tiklop naman nung ay sa kabila. So, gets nyo? Okay. So, ang tatandaan mo kasi yung center fold. Okay. So, tiklopin natin si bottom sheet. Okay. Take note, hindi ko pwede mag-tiklop ng gamit dito doon sa nursing station. Andun kasi yung mga linen stock. Pero, at the moment, dito lang. So, this is your bottom sheet. This is your rubber sheet. So, ang kulay na ilalatag mo sa mattress ng pasyente ay nasa ibabaw ang green. So, ang tiklop niyan, nasa loob yung green, nasa labas yung pula. Okay. So, ganun pa rin. Dahil gusto ko, nasa left side na mo, yung center fold natin sa ilalim. Okay. So, ang purpose ng rubber sheet, maiwasan mag-leak yung kama at para sa ganun, hindi ma-stain yung foam ng mattress. Okay. Yan siya sa ibabaw. So, this is your cloth roll sheet. Ginagamit mo rin sa pag-pull ng pasyente. Pwede rin ito ginagamit para nag-austos yung pasyente. Hahatakin mo lang ito para maayos yung kanyang position sa kama. Okay. Same lang din yung tiklop nito sa bottom sheet. Nasa loob yung good side. Ito yung lengthwise. Yes? Ay, crosswise pala. Sorry. Crosswise. So, this is the bad side. This is the good side. Okay. So, nasa loob yung good side. Ito yung nasa ibabaw ni rubber sheet. So, nasa ilalim si center.
Okay, then last but not the least, yung kanyang top sheet. Okay, ito ang iba sa lahat. Hindi dapat nasa ilalim ang wrong side, kundi nasa ibabaw. So, baliktad siya. Ha? Baliktad siya. Nasa loob ang bad side. Kasi si bottom sheet tsaka si cloth row sheet, nasa labas, ay nasa loob yung good side, nasa labas yung bad side. Pero si bottom sheet, ay si top sheet, sorry, nasa loob yung bad side, nasa labas yung good side. Ito yung punot niya. So, hindi tayo gagamit ng blanket ha, hanggang top sheet lang. Ngayon, yung BPR natin. Props lang naman to. Iparinig lang kay assessor na kumuha ka, pero no need to kumuha na. Para mapag-place. You need 3 pairs of babalik ka rin mo. Huwag mong ididikit sa gano'n, ha? Ayaw ni assessor. So, dito ka muna sa working stage mo. Halimbawa, ready mo na siya. Okay. Good morning, Mama. I'm Doris Tulasa, Pijan 4. The occupied the position. So, first, wash hand. Wear gloves. Suot nyo na lahat yung tatlo.